Ang kwento ni Ruth at ni Naomi. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Juda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Quelyon. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Mahlon at Quelyon, kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Kaya't nagpasya silang maglakbay pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, Umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo ang Diyos. Itulot nawa niya na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. At sila'y hinagka ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang. At sinabi sa kanya ni Orpa, Hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. Sumagot naman si Naomi, Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasaw. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Kaya mag-asawa na kayo ng iba. Hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian. Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. At hinagka ni Orpa ang kanyang biyenan at nagpaalam na ngunit nagpaiwan si Ruth. Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. At sumagot naman si Ruth, Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ng Diyos ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem ay simula na ang anihan ng sebada. Isang araw sinabi ni Ruth kay Naomi, Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot naman si Naomi, Ikaw ang bahala, anak. kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. At dito'y nilapitan at kinausap ni Boaz si Ruth. Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking mga banga. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, Ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin? Nabalitaan kong iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan dito sa isang lugar na wala kang kakilala. Pagpalain at gantimpalaan ka nawa ng makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng Israel sapagkat sa Kanya ka lumapit at nagpakupkop. Salamat po. Pinalakas ninyo ang aking loob sa inyong sinabi. Kahit ako'y isang hamak na lingkod,
at sa katunayay, hindi kabilang sa inyong mga manggagawa, naging mabuti kayo sa akin. Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth. Halika rito, kumuha ka ng tinapay at isawsaw mo sa sarsa. Kaya't umupo na siyang kasama ng mga manggagawa at binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sibada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkaing ibinigay sa kanya. Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan ninyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag ninyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya. Si Ruth ay namulot hanggang gabi at pagkatapos ay giniik niya ang kanyang napulot. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyenan ang naipong sibada at ibinigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain. Saang bukid ka ba namulot ngayon? Pagpalain nawa ng Diyos ang taong nagmagandang loob sa iyo. At ikinuwento ni Ruth ang nangyari sa kanya sa bukid ni Boaz. Ikinagalak ni Naomi nang malaman sapagkat isang malapit na kamag-anak ni Elimelech si Boaz. At ayon sa tradisyon, si Boaz ay may tungkuling mga laga sa naiwan ni Elimelech at ng mga anak niya, nagpatuloy ng pagsasalaysay si Ruth. Sinabi pa niyang magpatuloy akong mamulot sa kanyang bukid hanggang sa matapos ang anihan niya. Sumagot naman si Naomi, Oo nga, anak. Baka mapahamak ka lamang kung sa ibang bukid ka pupunta. Mabuti ngang manatili kang kasama ng kanyang mga manggagawang babae. Ganoon nga ang nangyari, hanggang sa maaning lahat ang trigo at ang sebada ay namuhay si Ruth sa piling ng kanyang biyenan. Isang araw, Anak, kailangang ihanap kita ng magiging asawa upang magkaroon ka ng sariling tahanan. Natatandaan mong sinabi ko sa iyo noon na kamag-anak natin si Boaz. Ngayon, makinig kang mabuti. Magpapagiik siya ng sibada mamayang gabi, kaya't maligo ka, magpabango ka, at isuot mo ang pinakamaganda mong damit. Pagkatapos, pumunta ka sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam na naroon ka hanggang sa makakain at makainom si Boaz. Tingnan mo kung saan siya matutulog. Lumapit ka, iangat mo ang takip ng kanyang paa, at mahiga ka sa may paanan niya. Sasabihin niya sa iyo ang nararapat mong gawin. Gagawin ko pong lahat ng inyong sinabi. nagpunta na nga si Ruth sa giikan upang isagawa ang lahat ng sinabi ng kanyang biyenan. Masaya si Boaz matapos kumain at uminom. Maya-maya'y nahiga siya at natulog sa tabi ng bunto ng sebada. Marahang lumapit si Ruth, iniangat ang takip ng paa ni Boaz at nahiga sa paanan nito. Nang maghahating gabi nagising si Boaz. Nagulat siya nang makitang may babaeng nakahiga sa paanan niya. Sino ka? Si Ruth po ang inyong lingkod. Isa kayong kamag-anak na malapit, kaya dapat ninyo akong kalingain at pakasalan. Pagpalain ka ng Diyos. Higit na kagandahang loob sa aming angkan ang ginawa mong ito kaysa ginawa mo sa iyong biyenan. Ipanatag mo ang iyong loob. Nalalaman ng buong bayan na isa kang mabuting babae. Totoo ngang ako'y malapit ninyong kamag-anak at may tungkulin sa iyo, ngunit may isang mas malapit na kamag-anak kaysa akin. Bukas ng umaga, aalamin natin kung pakakasalan ka ng lalaking sinasabi ko. Kung hindi, ipinapangako ko sa Diyos, ang buhay na Diyos, na gagampanan ko ang tungkuling ito. Kaya't natulog si Ruth sa may paanan ni Boaz hanggang sa mag-umaga. Ngunit bumangon siya bago sumikat ang araw, sapagkat sinabi ni Boaz na walang dapat makaalam na nagpunta siya sa giikan. Nang paalis na si Ruth, sinabi ni Boaz, Iladlad mo ang iyong balabal. at ito'y nilagyan ni Boaz ng mahigit na kalahating kabang sibada. Ipinasa niya ito kay Ruth at tuluyan na itong umuwi. Nang makita siya ng kanyang biyenan ay tinanong siya nito. Kumusta ang lakad mo, anak? At sinabi ni Ruth ang buong pangyayari. Binigyan pa niya ako ng sebada, sapagkat hindi raw po ako dapat umuwing walang dala. Sumagot naman si Naomi,
Maghintay ka, anak, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito. Hindi titigil si Boaz hanggat hindi niya naayos ang lahat. Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang tinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. Pinsan, sandali lang. Maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan ding maupo roon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kamag-anak, Ngayong nagbalik na si Naomi buhat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili. Bibilhin ko? Kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay. Kung ganoon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana, ikaw na ang bumili. ganito ang kaugalian sa Israel noong unang panahon, kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbenta ang kanyang sandalyas at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na siya na ang bumili, hinubad nito ang kanyang sandalyas at ibinigay kay Boaz. Matapos tanggapin niyon, sinabi ni Boaz sa matatandang pinuno at sa ibang naroroon, Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at nina Quelyon at Mahlon. Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Mahlon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito. At dito nagtatapos ang kwento ni Ruth at ni Naomi.